May matinding babala si Benjamin Netanyahu sa bagong lider na papalit sa pamunuan ni Bashar al-Assad ng Syria. Sa kauna-unahang pagkakataon, maraming mga sibilyan ngayon sa Syria ang malayang nakapagsigaw ng "I want justice". Ito yung mga tao na malagim ang sinapit sa kamay ng kanilang diktador na presidente na si Bashar al-Assad. Ginamitan daw sila ng chemical weapon. Yan ang mga nakapaloob sa videong ito. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, 80% sa mga kagamitan ng Syrian military ang winasak ng Israel sa pamamagitan ng kanilang airstrike. Nilinaw ng Israel na ang kanilang pagwasak sa mga military bases ng Syria at pagwasak sa mga pagawaan ng armas ng Syria, maging ang pinagtataguan ng mga armas ng military ng Syria at ang pagsira sa kanilang chemical weapon facilities ay hindi pag-atake sa mga oposisyon o yung Syrian rebel na pinamumunuan ni Julani, kundi ito ay pag-atake sa kampo ni Bashar al-Assad. Maraming mga malalaking syudad ang inatake ng Israel na kung saan naroroon ang maraming military bases ng Syria maging ang taguan ng kanilang mga missiles katulad ng Latakia, Tartus, Homs, Aleppo, Hama at ang capital city nito na Damascus. Ang mga larawan na inyong nakikita ay tunay na larawan na kuha at ipinalabas mismo ng Israel Defense Forces. Ito ang mga barko ng Syrian military. Winasak ito ng Israeli Navy. Maraming mga gusali ang winasak na sa unang tingin ay akalain mong ordinaryong mga gusali lamang. Pero karamihan dito, narito itinatago ang mga armas ng Syrian military. Hindi nagdalawang isip ang Israel na wasakin ito sapagat nais niya na ang Syria ay maging kaibigan ng Israel. Paano ito mangyayari? Gayong maraming mga properties ng Syria ang winasak ng Israel. Nais kasi ng Israel na mawala ng capability ang susunod na rehime sa kanilang mga missiles na iniwan ng mga military ng Syria. Kung baga, ayaw ng Israel o ni Benjamin Netanyahu na ang mga armas na iniwan ng Syrian military ay maaari pang gamitin ng susunod na rehime sa mga karatig bansa nito, lalong-lalo na sa Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, wala silang plano na atakihin ang Syria under sa susunod na pangulo nito. At maging ang mga rebelde at oposisyon na nagpabagsak sa pwesto ni Bashar al-Assad, walang plano si Benjamin Netanyahu na atakihin ito. Kaya hindi napilitan ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanya, halatang halata raw na plano ng Israel at ng United States of America ang nangyari ngayon sa Syria, lalong-lalo na ang pagpapababa sa pwesto ni Bashar al-Assad dahil alam daw ng United States of America at Israel na alyado ng presidente ng Syria si Vladimir Putin at si Ayatollah Ali Khamenei. Kung baga, ipinapalabas ni Ayatollah Khamenei na walang magandang bunga na makukuha ang Israel at United States of America sa Syria dahil nga wala silang power dito dahil nakakonek si Bashar al-Assad kay Putin at sa kanilang bansa. Kaya ang nangyayari ngayon sa Syria, ayon kay Ayatollah Khamenei, walang ibang dapat sisihin kundi ang Israel at ang United States of America. Ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, at ibinalita rin ng The Times of Israel na gusto niya na magkaroon ng maayos na ugnayan ang Israel at ang Syria sa ilalim ng magiging bagong pinuno ng Syria. Pero hindi raw magdadalawang isip ang Israel na atakihing muli ang Syria kung ito ay kinakailangan. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kung gaano raw kalaki ang sira na natamo ng Syria, ganun din daw kalaki ang matatamo ng Syria kung muling pahihintulutan ng bagong pinuno ng Syria ang Iran na maging daanan sila ng kanilang mga armas papuntang Hezbollah at lalong-lalo na atakihin raw sila. Ayon kay Benjamin Netanyahu, malaking pag-atake ang kanilang gagawin sa Syria kung pahihintulutan ng Syria ang Iran. Ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu, quote and quote, "We have no intention of interfering in the internal affairs of Syria.
But we certainly do intend to do what is necessary to ensure our security. Ito raw ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang sirain ang military capabilities ng Syria. Hindi niya hahayaan na mapunta ito sa mga jihadists. Ayon naman sa mga eksperto, malabo daw na mangyari ngayon na magkaroon pa ng power ang Iran sa Syria sapagkat ang mga oposisyon o yung mga rebelde na pinamumunuan ni Giuliani ayaw nila na muling magkaroon pa ng ugnayan ang Syria sa Iran. Pinatalsik na rin ito ang Hezbollah ng Iran na inilagay sa Syria. At maliban pa riyan, nais daw ni Giuliani na makipagkaibigan sa Syria at sa United States of America at iba pang Western countries. Sa kabilang dako naman mga kaibigan, ang temporary leader ng Syria ngayon nangako sa mga residente ng Syria na magkakaroon ng kalmadong bansa. Tuwang-tuwa ang maraming mga Syrians sa kauna-unahang pagkakataon. Nagkaroon sila ng kalayaan na ilabas ang kanilang mga saloobin. Maraming mga Syrians ang nagsasayaw. Ito ay dance of celebration. Kahit paman sa mga lansangan ito, punong-puno ng mga Syrians at tuwang-tuwa. Hindi naman dama ng maraming Syrians ang kanilang pagod sa paglilinis sa kanilang kalsada. Sila ay nagwawalis ng mga basyo ng mga baril dahil para sa kanila, para silang nakawala. Maraming mga Syrian civilian ngayon ang isiniwalat ang malagim na kanilang sinapit under sa pamunuan ni Bashar al-Assad. Halos kalahati ng mga tao sa buong Syria ay nakaranas ng pagmamalupit ni Bashar al-Assad. Maraming mga tao ang pinagbabaril, ginilitan ang liig, kasama na ang mga paslit. At ang malubha mga kaibigan, ginamitan pa sila ng chemical weapon ni Bashar al-Assad. Tulad na lang ng isang tao sa Syria na nagngangalang Taufik Jam na ibinalita ng BBC sa kauna-unahang pagkakataon. Nakapagpahayag ng kanyang saloobin. Hindi raw ito nangyayari noon na nakatungtong pa sa pwesto si Bashar al-Assad dahil sino mang tumindig laban sa kanyang pamunuan ay pinapatay ito. Si Taufik ay nakatira sa Damascus. Ayon sa kanya, mula pa ng taong 2018, hindi raw niya makakalimutan ang pinaggagawa ni Bashar al-Assad sa kanyang pamilya at nagsasalita raw siya ngayon hindi lang para sa kanyang pamilya na mabigyan ng hustisya kundi sa lahat ng mga Syrian na nawalan ng buhay na hindi man lang nakamit ang hustisya. Ayon sa kanya, kung nagsalita raw siya ngayon na nariyan pa sa pwesto si Bashar al-Assad, sigurado raw siya na puputulin ang kanyang dila at gigilitan ang kanyang lieg. Wala raw silang karapatang magsalita. Ayon sa kanya, hindi niya malilimutan ang April 27, 2018 sapagkat ang kanyang 4 na anak between 12 years old ay pinatay ni Bashar al-Assad at ang kanyang asawa. Mga kaibigan, pasensya na, medyo naiyak ako. Pinangalanan pa niya ang kanyang mga anak. Ito ay sina Judy, Muhammad, Ali at si Kamar. At ang pinakamasakit sa kanyang dibdib mga kaibigan, ginamitan ito ng chemical weapon. Ayon kay Taufik, naglalaro lang daw sa kalsada ang kanyang mga anak. Nakarinig sila ng matinding pagsabog at tinamaan kung saan sila naroroon. Hanggang sa magsisigaw na rin ang mga kapitbahay ni Taufik at kanilang isinisigaw, "Chemicals! Chemicals!" At dahil sa alam ni Taufik na ang kanyang mga anak ay nasa kalsada lamang at naglalaro, mabilis itong lumabas ng kanyang bahay at nagtatakbo. At nang siya ay makalabas na ng kanyang bahay, naamoy niya ang isang napakasangsang na amoy. Nakita rin niya ang maraming mga tao na merong mga bula na lumalabas sa kanilang bibig at ito ay kulay dilaw. At sa paglingon niya sa kabilang kanto, nakita niya ang kanyang mga anak na hihirapan ng huminga. Maraming mga tao ang nakahandusay, mahigit 100 at wala ng buhay. Napakabilis raw ng pangyayari. Ganon kalupit ang chemical weapon na ginamit ni Bashar al-Assad. Nawalan na rin daw siya ng malay at pagkalipas ng 10 araw, nalaman na lang niya na siya ay nasa hospital. At nang tanungin niya kung kumusta ang kanyang pamilya, wala na. Sa compound na iyon, 6 lamang ang nakaligtas. Isa si Taufik. Mga kaibigan, kaya pala ganun na lang kasaya ang maraming mga Syrian
nang mapatalsik sa pwesto itong si Bashar al-Assad. At sa paglabas ni Taufik sa BBC mga kaibigan, naglabasan na rin ang marami pang mga tao na nakaranas sa pagmamalupit ni Bashar al-Assad. Meron pang isang nagngangalang Khalid Nasir ang ibinalita ng BBC na wala ng buhay ang kanyang paslit. Kasama na ang kanyang buntis na asawa nagngangalang Fatima. Taong 2018 pa rin, iilan lamang sila na ibinalita ng BBC. Pero ayon sa news agency na ito, napakarami. Sana nga mga kaibigan, magbago na ang Syria. Sana nga magkaroon sila ng leader na mapagmahal sa kapwa at palakaibigan sa iba't ibang mga bansa. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong pangyayari sa Syria, sa Israel, sa Middle East at kahit sa ang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya upang maging updated ka, pasubscribe na rin ng ating napakaliit na channel. Hanggang dito na lamang ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.